Never pa nga daw naka-experience ng ganito ang mga binan ko at napagalitan pa nga kami ni Milan. Sa video nga na ito ay magkwentuhan tayo dahil nga nagsa-sightseeing kami at road trip sa iba't ibang location dito sa India, kaya naman kapag may nakikita kaming magandang tanawin ay nag-stop talaga kami. Dahil nga medyo mahaba yung bakasyon ni Milan ay wala talagang time limit. Ang sabi namin kapag napagod na nga kami sa kaka-travel ay dun nga lang kami uuwi. Ang mga biyanan ko kasi guys ay inassign na nila yung mga trabaho nila sa bahay. Kaya naman ay walang masyadong magiging problema. Na lang talaga guys ay meron na kaming katiwala sa mga farm works. Kung hindi ay maiiwanan nga yung biyanan kong lalaki. And much worse, hindi rin sasama yung biyanan kong babae sa amin. Dahil nga medyo pagod na kami ay napagdesisyonan na nga namin na magpahinga na muna. Kaya naman ay naghanap na nga ako ng hotel na mapagsistayan namin at nag-check-in na nga kami. Habang pinaprocess nga ni Milan lahat ng mga documentations ay nilalaro ko muna nga si Baby Ivan dito. Tapos nga guys ay kinuha nga lang nila yung mga IDs namin. Alam nyo din ba yung medyo weird dito guys? Medyo mahigpit nga sila pagdating sa mag-boyfriend, girlfriend, and kapag hindi mag-asawa guys ay hindi nila tatanggapin sa hotel nila minsan. Hindi ko lang alam guys no kung may problema ba, pero ganun yung na-experience namin ni Milan nung unang beses kong pumunta dito sa India. And yung gamit ko nga ay yung passport ko nga na Philippine passport. Tapos, si Milan ay yung Indian passport niya. Tapos, guys, ay hindi pa nakalagay yung pangalan ko doon sa likuran ng passport ni Milan. Kaya, ang dami nga nilang question sa amin bago nga kami makapag-check-in sa hotel. So, ayun nga, guys, mag-room tour nga tayo dito sa hotel room na kinuha namin. Nabigla nga yung binan ko, guys, nung makita niya nga itong kinuha naming room. And nung malaman niya nga yung presyo, ay nagalit nga siya sa amin. Parang hindi nga daw siya makakatulog, guys, dahil first time niya nga daw na magsistay sa ganitong hotel room. Sabi ko nga sa inyo guys, ang mga binan ko ay sobrang simple lang talaga. Kapag nagta-travel nga daw sila kasama yung mga relatives nila guys, ay isang hall nga lang daw yung kinukuha nila at sama-sama nga daw silang matutulog doon. Ang importante nga lang daw para sa kanila ay meron ngang banyo, may liguan, tapos ay may tulugan. Hindi daw importante yung privacy. Pero syempre guys, para sa amin ni Milan, iba na yung thinking namin. Especially may baby kami. Alam ko kasi yung mga rooms na kinukuha nila guys, yung tigwa 1,000 tas sama-sama lahat. Ayaw ko naman ng ganun, especially may anak na ako. Syempre Pilipino tayo guys. Kahit na nakatira tayo dito sa India, dapat ay make sure natin yung safety ng anak natin. So sabi ko, kahit naggumastos kami ng medyo may kamahalan, as long as na medyo safe yung area, tapos ay malinis, yung anak ko ay walang makukuhang sakit. Kasi nakapag-try kaming magstay doon guys, sa isang lugar kung saan tig 1,500 per night. And nakita ko na parang hindi nga sila naglilinis, maalikabok, hindi nagpapalit ng mga bedsheet. Kaya sabi ko kay Milan, kapag nagta-travel tayo, dapat ay kahit papaano meron tayong budget. Kasi yung mga medyo may kamahalan na resort and hotels ay makakasigurado ka na malinis talaga, and especially yung mga bedsheet nila ay pinapalitan, maayos. So, ayun guys, iba na siguro talaga yung thinking natin, no, pagdating kapag mother na tayo, pagdating sa mga anak natin, mas inuuna na natin yung safety nila. And also, ganun nga din yung asawa ko, guys. Medyo may kaartihan din kasi si Doc Milan pagdating sa mga pinagsistayan. So, sabi niya sa biyanan ko ay huwag kang mag-alala, matulog ka ng maayos, napaghandaan namin ng trip na ito, and mas maganda na ma-experience mo naman yung ganito and magkaroon ka ng memorable memories. Tapos, ang kagandahan pa nga dito sa hotel room na nakuha namin guys ay marami nga siyang amenities kagaya na lamang ng gym, itong playground na solong-solo ni Baby Ivan na para bang nirentahan namin para sa kanya kasi siya lang yung isang bata dito guys and walang ibang tao. And syempre nga guys, dahil walang tao ay enjoy nga din kaming matatanda. Nakipaglaro nga ako kay Baby Ivan dito habang yung mga binan ko naman ay may kanya-kanyang ginagawa. Merong nga billiards dito, may massage chair, kaya naman ay sulit na sulit talaga. Kayo ba guys, saan nyo gustong madalas pumunta kasama yung family nyo? Ang pinaka-main na nami-miss ko talaga pagdating sa Philippines ay yung mga beach dahil napakalilinis at napakasarap talaga mag-enjoy doon. So susunod nga napunta ng mga binan ko sa Pilipinas guys, saan ko kaya sila pwedeng i-tour? Mag-suggest naman kayo?